When I spoke this way to them, Ehippas became angry. Si Job ang nagsasalita dito and said to the other friends, for what purpose is it that we have come here with our host to comfort him? Nang magsalita ako ng ganito sa kanila, sabi ni Job, nagalit si Eliphaz at sinabi sa iba na kanyang mga kaibigan, bakit patayo na parito kasama ng ating mga tauhan upang aliwin siya? Tingnan niyo po lumabas yung kulay ni kumbaga sa ito yung mga kaibigan niya eh. Dinalaw siya. Lumabas yung masamang ugali ni Eliphaz dito. Kumbaga saan nakita niya yung kalagayan ni Job, ano? Nakita niya na kalunos-lunos, may mga sugat, yan. Nanaknak sa katawan niya. Sabi, patay nandito, ano pang saysay. So, mamaya malalaman natin kung anong klaseng tao ito at nawawalang ganito sa atin sa kingdom. Ano po? Sa verse 8, 9. Ito po ay nagkamali ang nag-translate. Okay. Sinunod na lang namin, mga kapatid, kasi wala namang problema dyan dahil ano naman yan. Pagkakamali lang yan nung naglagay ng verse ito. He upbraids us, therefore let us return to our countries. Sabi doon, sinisisi at sinasaway niya tayo kaya bumalik na tayo sa ating. Kasi nung dinalaw nila si Job, hindi nila alam na nagsasalita si Aba sa buhay ni Job. O kasi ang dating parang sinisisi pa tayo o hindi nila alam pinapangaralan sila dahil nagsasalita si Aba sa kanyang buhay. Ayun o. Verse 2, this man sits here in misery, worm-eaten amidst an unbearable state of putrefaction, and yet he challenges its saving. Kingdom shall perish and their rulers, but my kingdom says he shall last forever. Dito sila nainis. Yan o. Sabi, ang taong ito ay nakaupo sa matinding paghihirap, kinakain ng mga uod at nasa kalagayang halos hindi na matiis. Ngunit sinasabi pa rin niya na mawawala ang mga kaharian at ang kanilang mga pinuno, ngunit ang ating kaharian, ang aking kaharian, sabi niya, ay mananatili magpakailanman. Yan, ito yung isang kinainisan ni Ehipaz. Yan, kaibigan niya yan pero nagre-rebelde sa kanya. Sabi, ganito, ang masama na nga ang kalagayan niya eh. May uod pa yung kanyang mga sugat. Tapos nagsasabi pa ng na kumbaga sa sinasabi na mawawala ang kaharian nila at ang mga pinuno. Pero yung kaharian ni Hope ay mananatili. O tingnan mo hindi nila maabot. Kung ba ang dating ni Hope ay ano ba to, nagmamalaki ba to, nagyayabang o ano nang iinsulto. Yan ang ngayong kalagayan niya eh. O kasi yun nga, sabi din ng punong ito'y hari. Hari ito si rito. Totoong naparito kayo upang aliwin siya. Ngunit parang nakikipagdigma siya sa atin dahil sa ating mga hukbo. So yung dating hindi na intindihan ni Elipas yung sinasabi ni Job. Hindi niya alam, si Aba naglagay doon kay Job ng sasabihin. Hindi rin siguro, maaaring hindi rin alam ni Job ito kasi ang totoo niyan mga kapatid, ito, silang lahat ay na-set up ng kalagayan ni Job. Hindi nila maarok, hindi nila maabot. O ganun kasi si Aba eh. Ang diwa niya ay matalino talaga eh. Kaya yung sitwasyon na yan, galit siya, nagalit yung kaibigan niyang si Elipas. Pati ba naman yung mga hukbo natin ay mabubuwag, mawawasak. Yun ang dating niya, kaya alis na ako dito. Yan. But, sa verse 4, but then, Baldad seized him by the hand and said, not in this manner ought one to speak to an afflicted man, especially to one stricken down with so many plagues. Yan. Ito si
Tapos sabi dito, ngunit hinawakan siya ni Baldad sa kamay at sinabi, hindi dapat ganito ang pagsasalita sa isang taong naghihirap. Lalo na sa isang taong dinapuan ng napakaraming kapighatian. Ngayon, nakakaunawa si, ano, yung isang kaibigan na si Baldad. Hinawakan yung kamay ni, ano, sino bang hinawakan dito? Si Hope or si Ilipas. Sabi, wag mo namang, huwag ka naman magsalita ng masama. Eh, ang sama na nga ng naranasan niya, ang bigat ng kanyang nangyari. He is afflicted, sabi. At meron pang mga ano, may mga nangyari pa. So, tama ang diwa ni Baldad. Hindi tulad ni Ilipas, ano. Verse 5, sabi dito, we being in good health, dare not approach him on account of the offensive odor, except with the help of plenty of fragrant aroma. But you, Elipas, are forgetful of all this. Sa Tagalog, tayo kahit malusog ay hindi nangahas na lumapit sa kanya dahil sa masamang amoy. Maliban kung gagamit tayo ng maraming mababangong pabango. Ngunit ikaw, Elipas, ay tila nakalimot sa lahat ng ito. Ayan. So, naging mapagmalaki si, ano, si Elipas. Ayan. Kumbaga sa ano, malulusog sila eh. Ngayon eh, kumbaga sa ano, yung kalagayan ni Job, eh no, hindi nga maganda ang kalagayan niya eh. Pero, maaari sila makatulong sa ano, sa pabango, no? Ibig sabihin, dapat inuunawa ni Elipas yung kalagayan ni ano, ni Job. Sino nasabihan siya ni Baldad. Sa verse 6, let me speak plainly, let us be magnanimous and learn what is the cause. Must he in remembering his former days of happiness not become mad in his mind? Yan. Magsalita ako man ng tuwiran, maging maunawain tayo at alamin natin kung ano ang dahilan. Hindi ba maaaring mabagbag ang kanyang isip kapag naalala niya ang dating panahon ng kanyang kaligayahan? Ayun. So sinabi doon, si Baldad pa rin yun eh. Sabi doon, mag-ingat tayo sa pananalita kasi hindi nga maganda ang kalagayan ni Job. Kumbaga sa ano, mag-ingat sa pananalita na maalala ni Job yung mga masasayang araw noon. Kumbaga sa ano, kailangan ingatan yung diwa niya kasi hindi nga maganda ang kalagayan ni Job eh. Dapat ang salita diyan ay yung nakaka-comfort, hindi nakaka-insulto. So ganun. So pinapakita dito yung clear mind, yung pinag-aralan natin, di ba? Yung clear mind ni ano na nagtuturo siya na ganito dapat ang attitude natin o sa ganitong sitwasyon. Ano? Verse ano tayo? Verse sana tayo? 7. Who should not be altogether perplexed seeing him in this way, lapse into misfortune and plagues, but let me step near him that I may find. What cause is he like this? Yan. Sino ba ang hindi lubos na may lilito kapag nakita niya ang sarili niya ay nahulog sa ganitong kasawian at kapigatian? Ngunit hayaan ninyo akong lumapit sa kanya upang malaman ko kung bakit siya naging ganito. Ayan. Ang ganda, oh. Tama yung ugali ni Baldad. So, salamat. May kaibigan siyang isang mabuti ang ugali na inaalam. Kasi talagang ano, alam nyo, siguro marami sa atin na nakaranas sa mga hindi maintindihan, di ba? Yung tayo ay napagnakawan tayo ay may mga kalunos-lunos na bagay di po ba na hindi natin nakalain. Pero ito matindi kay Job eh. Kasi talagang pag inabot mo yung ganito, ay malilito ka. Actually, ano eh, ang tawag dito, aataklin ka ng alinlangan. Ako, nadanas ko nga po yan eh. Nung ako'y nahulog sa motor. Ano bang ginawa ko kasalanan? Ano ba? Ba't ganon? Ganyan. Hindi ko naman ginusto to, sabi ko.
Kung sa kayabangan lang siguro matagal na akong ano, nabawasan, eh. Sabi ko gano'n, ba't gano'n? Pero before yun narinig ko na sa salita nabasa ko na tanggapin mo kung anong mangyayari sa'yo, yun pala yun. May mga bagay na ano, na aatakihin ka ng alinlangan. Hindi mo alam may umaatake sa'yo na bibigyan ka ng duda, bibigyan ka ng sasabihin tayo, hindi ka karapat-dapat. Ganyan ang nangyari kay ano, kay Job. At naiintindihan ito ni Baldad, ano. Pero maganda ang ugali niya at mapupulot po natin ito. Yung isang verse 8, dalawa yung 9 eh. Wala namang problema diyan mga kapatid. Ang ano diyan yung scripture. Dito sa pangalawang 8, chapter 8 verse 9. And I said, I did not hold fast to the earthly things, since the earth with all that inhabit it is unstable, but my heart hold fast to the heaven because there is no trouble in heaven. Sige, basahin po natin yun ha. At sinabi ko, hindi ako kumakapit sa mga bagay na makalupa. Ito si Job po ang nagsasabi ito. Sapagkat ang lupa at lahat ng nanirahan dito ay hindi matatag. Ngunit ang puso ko ay kumakapit sa langit sapagkat walang kaguluhan sa langit. So dito sa sinagot ni Job, nakita niya na ano, yung pananalig niya ay naging tawag, naging firm. Sabi, ito dapat ang tama eh na yung mga bagay na makalangit o yung bagay na kasi yung itong makikita natin, yung stars, yung ano, yung planets, yung dito sa heavenly bodies. Nagsasalita yan eh ng may sinasabi diyan tungkol sa kapangyarihan ni Ama. Na yan ay matatag, hindi yan basta kumbaga sa ano, billion years. Nandyan yan. So ganun na naging diwa ni Job. Kumbaga sa ano, sumakto yung kanyang diwa nung pagkakataon na yun. Hindi magandang kalagayan niya, pero sabi niya, kasi yung mga bagay sa lupa, yung mga sistema ng mundo, di ba? Mga sistema ng mundo, ay hindi yan, ito mga colonizer, di ba? Napaganda ba nila ang mundo? Hindi naman. Hindi naman nila napaganda eh. Kahit anong gawin nila, lumalala eh. Nadidilubyo, di ba? So, yun ang naging ugali ni Job. Ibig sabihin, naging matatag yung kanyang ano, yung kanyang pananalig sa oras na yun. Verse 10, then Baldad joined and said, we know that earth is unstable, for it changes according to season. At times, it is a state of peace, and at times, it is a state of war. But of the heaven, we hear that it is perfectly steady. Pagkatapos ay sumagot si Baldad sa Tagalog, alam nating hindi matatag ang lupa sapagkat nagbabago ito ayon sa panahon. Minsan ay payapa ito at minsan ay nasa kalagayan ng digmaan. Ngunit tungkol sa langit, naririnig natin ito ng ay lubos na matatag. So, ito, walang conflict kay Baldad, ano? Pinalo up niya yung sabi ni yung ano, yung kay Hope na talagang sa lupa, hindi yan stable eh. Kasi ang totoo po niyan mga kapatid, may changes sa mundo eh. Kaya nga tayo, di ba, nakakaranas, hindi lang gera eh. Minsan may dilubyo. Kasi, yan talaga ang ano eh. Nawa, hindi ako magkamali sa sinasabi ko. Yan ang natural eh. Kasi ang mananatili lang, ay ang salita ng ating Haring Abayahawa. Yan lang ang forever, ang salita ni Abayahawa. Pero lahat may pagbabago. May pagbabago talaga yan at lahat yan sa ikabubuti. Dahil bakit? Kaya nga tayo hinuhubog eh. Dahil yung salita ni Aba na nasa atin, yan yung magpapanatili sa atin hanggang makita natin siya. Yan po yun eh, mga kapatid. Kaya anumang sitwasyon natin, mapagdigmaan man, nasa pagpapala, ano man ang sitwasyon, ay tama yung ating relasyon sa ating Ama. Yan po ang tinuturo ko dito. Katulad ng steady na kalangitan. Yan. Sa 11, but are you truly in state of calmness?
Therefore, let me ask and speak. And when you answered to my first word, ayan, I shall have a second question to ask. And if again you answer in well set words, it will be manifest that your heart has not been unbalanced. Sa 11, hanapin natin ha. Mayroon pa akong ikalawang itatanong. At kung masasagot mo rin ito ng maayos, mapapatunayan hindi nawawala ng katatagan ang iyong puso. So may pangalawa pang tanong, ano? And I said, upon what do you set your hope? Yun, tama, tinanong siya ni Baldan. And I said, upon the living alahaya. Yan, isa